Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakatingin si Francesca kay Pasiano na nakalabas ang mga pangil at nanghahaba ang mga kuko. Bakit mo siya dinala roon? Galit na tanong nito. Hindi mo siya maaring angkinin, Pasiano. Pasigaw na sabi niya. Hindi ako papayag. Akin siya. Akin siya. At papatayin kita, Francesca. Kapag hindi mo siya nailabas doon, ay papatayin kita. Patayin mo man ako, Pasiano. Pero hindi ko isusuko sa iyo ang babaeng minamahal ng anak ko. Pinagtaasan siya ng isang kilay nito. Anak, ikaw na rin ang nagsabi. Nanganganak ako habang kinakaladkad mo ako, diba? Anak mong lalaking iyon. Lalong nanlaki ang mga mata nito. Oo, at hindi ako papayag na galawin mo si Courtney dahil hindi siya sayo. Hindi ka kailanman nagmay-ari ng babaeng tunay na umibig sayo. Kaya mo lang silang bulagin na kapangyarihan mo. Pero wala nagmahal sa iyo kahit kailan. Umatungal ito ng malakas bago siya sinugod. Para naghuhumerantadong toro ito. Pero matagal na niya itong kasama, kaya kabisado na niya ang ugali nito. Hindi ito nag-iisip. Lakas lang ang ginagamit nito sa tuwina. Nang malapit na ito sa kanya, ay tumalon siya kaya dumiretso ito sa dingding. Yumanig ang bahay sa pagbangga nito sa dingding. Pero hindi nito ininda iyon. Humarap na naman ito sa kanya at saka tumutulo ang lawi sa galit na sinugod ulit siya. Pagtalaw nito sa kanya ay mabilis na gumulong siya sa mismong ilalim nito habang nasa ere ito. Nang humarap ito sa kanya, nagsisimula na mag-ibang kulay nito. Nagalit na ito. Halos hindi na mahagip ng kanyang paningin ang liksi nito. Umiwas siya sa gilid pero nahagip siya nito at ibinalibag siya ng malakas. Yumanig ang lupa sa pagbagsak niya. Dinaluhang siya nito at dinakma sa leeg. Pagkatapos ay buong lakas na hinampas siya sa lupa. Naghalo ang tunog na nabasag ng mga buto niya at ang marmol sa sahig na nagkabasag-basag din sa paghampas niya roon. Ilang beses na inulit iyon ni Verdal hanggang sa nagkakalasog-lasog na naglabasan ng dugo sa katawan niya. Pinilit niyang abutin ito pero tinawanan lang siya nito. Pagkatapos ay hinawakan siya nito sa braso at kinaladkad patungo sa kinaroroonan ni Courtney. Ibinato siya nito sa dingding. Narinig niya ang pagtiling ni Courtney na humampas na naman ang katawan niya at parang papel na nagkalukot-lukot siya na bumagsak sa sahig. Kapag hindi ka lumabas diyan, papatayin kong ina ng Solomon na iyon. Malakas at galit na sabi ni Pasiano habang naglalakad ito palapit sa gate ng atrium. Wag! Pinipilit pa rin niya magsalita pero tinadyakan nitong mukha niya. Ang buhay niya o lalabas ka riyan. Mamili ka, Courtney. Darating si Sol at papatayin ka niya. Anang galit na tinig ng dalaga. Kahit paano, inabuhayan siya ng loob sa sinabi ni Courtney. At least, hindi ito yung umangal-ngal. Papatayin ka niya at pagbabayarin sa lahat ng ginawa mo sa akin at sa pamilya niya. Ikaw at ang dalawang pang kasama, papatayin niya kayong lahat. Humalakhak si Pasiano. Ako? Papatayin ng uhuging iyon? Sige, pumunta siya rito. Tamang-tama, para makita mo na rin kung paano ko siya papatayin silang lahat. Naririto na ako. Nasorpresa si Francesca pagkarinig niya sa boses ni Solomon. Pero sa halip na matuwa, inag-alala siya sa maaari mangyari dito sa pakikipaglaban nito kay Pasiano. Inalis ni Pasiano ang paa nito mula sa pagkakatapak sa mukha niya. Gusto niyang sabihan ng kanyang anak na umalis na ito, pero hindi na niya kaya magsalita. Wala yatang butong hindi nadurog sa bungo niya nang sipain ni Pasiano ang kanyang muka. Kung sana ay winakasan na lang nito ang buhay niya. Wala siya magawa kundi panoorin na lang ang pagtutuos nila Sol at Pasiano. Hindi na inabutan ni Solomon ang mga aso. Malapit na siya sa mansyon nang tumalon siya ng pagkakataas-taas at bumagsak sa balkonahe sa gitna ng bahay. Narinig niya ang malakas na tinig ni Pasiano kaya hindi na siya hinahirapang hanapin ito. Mabilis at tinunto niya ang kinaroroonan nito. Narinig niya ang isang malakas na dagundong
bago ang boses ng lalaki. Nabuhayan siya ng loob nang ang sumagot ay si Courtney at matapang at buo ang tinig nito. Pagbaba niya sa unang palapag ay tumakbo siya patungo sa kinaroroonan ng mga tinig. Pagliko niya, inasaksihan niya ng tapakan ni Pasiano ang mukha ng kanyang ina na halos durog ng katawan habang nakahandusay sa sahig. Kausap nito si Courtney na nasa loob ng isang lugar na hindi pinapapasok ng lalaki. "Narito na ako," sabi niya na makalapit doon. Napatingin si Pasiano sa kanya at saka itong ngumisi. Tinanggal nito ang paa sa mukha ng kanyang ina. "Ito ang gusto ko. Ito ang hinihintay ko," sigaw nito bago siya sinugod. Tumakbo siya na napakabilis para salubungin ito. Harapan nagsalpukan sila nito. Umetsa siya at napaatras naman ang lalaki. Sinugod ulit niya ito. Hinawakan niya ito sa ulo at saka paulit-ulit na pinagpapalo iyon. Hinawakan naman siya nito sa baywang at naramdaman niya ang nabali niyang buto. Nang makabuelo siya ay sinuntok niya ang leeg nito bago pinagdikit-dikit ang mga daliri at saka buong lakas sa tinusok niya iyon. Nabitiwan siya nito. Umatras ito hawak ang leeg. Sumugod ulit siya at saka inundayan ito ng tadyak at palo habang umaatras ito. Tinadyakan niya ito sa leeg pero naibaba nitong ulo nito kaya doon tumama ang paa niya. Sinamantalang nito ang miscalculation niya. Pagbagsak niya sa sahig ay hinawakan siya nito sa paa at marahas na hinila. Inikot siya nito sa ere at saka ibinalibag. Tumili si Courtney nang makita humampas siya sa kabilang panig ng dingding. Bahagya siya nahilo. Nang makahuma siya ng kaunti, nakita niyang pasugod si Pasiano sa kanya. Umigkas siya muli sa pader, dahilan para tumama ito ng malakas sa dingding. Nahihilong umurong ito. Sinamantala niya iyon para hawakan ito sa magkabilang balikat at buhatin. Saka pahampas ay binagsak sa sahig. Nagawa pa nitong umisi. "Ito ang gusto kong laban," anito habang dahan-dahang tumatayo. Patalong tinadyakan niya ito. Bumagsak ito sa sahig. Hilo ito nang muling tumayo at tinignan niya. Sumugod ulit ito at tinakma siya sa baywang. Paulit-ulit na pinagpapapalo niya ang ulo nito. Pagkatapos ay hinawakan niya ito sa magkabilang gilid ng tainga at saka hinila ang ulo nito pahiwalay sa katawan. Marahil inahulaan nito ang gagawin niya, kaya binuhat siya nito at inihampas sa pader ng paulit-ulit hanggang sa makabitiw siya sa ulo nito. Nakaramdam na siya ng panghihina. Hindi niya kaya ang ganoong matagalang labanan na nagkakalasog-lasog ang kanyang katawan. Marahil inaramdaman ni Pasiano iyon, kaya humalakhak ito at muling pinaga ang katawan niya. Hindi siya makakilos at makahinga sa ginawa nito. Nanginginig ang kamay niya nang hawakan ulit niya ito sa ulo. Pero bago pa ulit siya makagalaw, ay naihampas na siya nito sa pader. Hindi pa rin siya bumitiw rito. Paulit-ulit itong ginawa ang ganoon. Nang maramdaman ang panghihina niya, ay itinaas nito ang ulo at tinignan siya. Sinamantala niya ang pagkakataong iyon. Hinawakan niya ang leeg nito at saka muling inatake ang butas na nauna na niyang ginawa roon. Nabitawan siya nito pero hindi siya kumalas dito. Sa halip ay pinag-igipan niya ang pagkakadaklot sa ulo nito. Bumuelo siya bago tuluyang ipinasok ang kanyang kamay sa leeg nito hanggang sa narinig niyang may lumagutok doon. Nabali ang leeg nito at lumungay-ngay ang ulo. Umatungal ito sa matinding galit. Sa isang iglap ay naibalibag siya nito. Bumalandra siya at humampas ulit sa dingding malapit sa kanyang ina na nakahandusay sa sahig. Hindi siya makatayo sa sakit ng katawan. Nakalungay-ngay na ang ulo ni Pasiano sa isang gilid pero sumusugod pa rin ito. Nang idaan ito sa katawan sa kanya ay naramdaman niyang tinatakasan na siya ng hangin. Tumayo ito at hinawakan ng isa pa niyang paa. Itinaas siya nito ng patiwarek at saka muling inihampas sa sahig. "Hindi mo ako kaya," hiyaw nito. "Hindi mo ako kaya." Naramdaman niyang hindi na rin buo ang lakas ni Pasiano. Marahil, nanghihina na ito dahil sa nabaling leeg. Kung mabibigyan lang siya ng ilang segundo para makahinga, pero tinadyakan siya nito sa dibdib, diretso sa kanyang puso. "Papatayin ko ang pagiging tao mo. Pagkatapos, ay isusunod kong immortal na katawan mo." Humalakhak ito ng humalakhak bago muling itinaas ang paang puminsala sa kanyang dibdib. Ngunit bago nito na isagawa ang iniisip niya, ay narinig na niya ang ingay na iyon sa likuran nito. Natigilan ito at tumalikod sa kanya. Sa kanya nakita na nasa likuran nito si Courtney.
Pinipilit pa niyang tumayo na makita may nakatusok na mahabang balaraw sa batok ni Pasiano. Umaagos ang itim na itim na dugo mula roon. Umatungal ito ng malakas. Tumayo na siya ng tuluyan pero bago niya malapitan si Courtney ay nahigip na ito ni Pasiano sa leeg. Nang aabutin niya ito ay buong lakas na iniitsa nito ni Pasiano. Humampas ang katawan ng babae sa pader sa kabilang dulo ng pasilyo. Bumagsak ito na parang sirang manika sa sahig. Nangilabot siya sa nakita. Courtney! Humalakak na naman si Pasiano bago muling humarap sa kanya. Ngayon, wala na tayong pag-aawayan. Hayop ka! Umaapaw ang galit sa kanyang katawan. Nakalimutan niya ang lahat ng sakit na tinamuni niya mula rito. Para siyang bulkan na sumabog habang nagre-replay sa isip niya ang ginawa nito kay Courtney. Hinawakan niya magkabilang balikat nito at humawak din ito sa kanya. Pinilit siyang iangat nito pero siya ang naghari sa kanilang dalawa. Itinaas niya ito at saka inihampas ng malakas sa sahig. Naramdaman niya may mga nahulog na pera-perasong semento mula sa ikalawang palapag. Hindi na kinakaya ng bahay ang away nila. Wala siyang pakialam kahit gumuho iyon ng tuluyan. Basta mapatay niya ito. Hinawakan niya ang nakalungay-ngay na ulo nito at muling ibinaligtad ito at inihampas sa sahig. Paulit-ulit na ginawa niya iyon bago hinawakan ang braso nito at inihiwala iyon sa katawan nito. Sumigaw ito ng malakas. Itinapon niya ang brasong hawak niya sa atrium na pinanggalingan ni Courtney. Dagling umusok iyon at saka nagliyab. Napatingin siya sa lugar. Alam na niya kung paano matatapos ang labanang iyon. Binuhat niya ang nagpupumigla sa katawan ni Pasiano at saka kalmado naglakad patungo sa atrium. Umungol ang gutay-gutay na katawan ng kanyang ina kaya hinarap niya ito. Hindi ako galit sa iyo. Kung sana'y nagkaroon ng pagkakataong magkasama tayo, aniya sa mapait na tinig. Pagkasabi niyon ay tinalikuran na niya ito at dumiretso na siya sa atrium. Mukhang nahulaan ni Pasiano ang gagawin niya. Nagpupumilit itong humalagpos pero hindi na niya ito binigyan ng pagkakataong makawala. Nang mapadaan sila sa gate ng atrium ay kumapit ito roon. Katapusan mo na, hayop ka. Hinila niya ito ng malakas hanggang sa makabitiw ito sa gate. Humakbang na siya papasok sa atrium. Uminit ang kanyang katawan pero nag-usok agad ang kay Pasiano at sa isang iglap ay nagbaga na ito. Hindi niya ito pinakawalan sa pangambang tatakbo pa ito palabas. Umuusok na rin ang katawan niya pero hindi pa rin niya ito binibitawan. Panay ang pag-atungal at pagpalahaw nito hanggang sa bigla itong sumabog at nag-apoy. Dumikit ang nginga sa kanya. Saka lang niya na-realize na nagsisimula na rin siyang mag-apoy. Pero hindi pa rin siya tuminag, hindi na siya aalis doon. Ayaw na niyang mabuhay kung wala rin lang si Courtney. Mas mabuti pang mawala na lamang siya. Mahimablot sa kanya mula sa kanyang likuran, kasabay ng pagtadyak naman sa nag-aapoy na si Pasiano. Sa gitna ng pagbawala niya, ay hinila siya palabas na atrium na kung sino mang iyon. Kapag kuwan, inakita niya si Samuel na nagsisimula na ring mamula. Paglabas nila ay hawak pa rin siya nito. Dinakman na rin siya ni Badong at inhiga sa sahig at saka tinapak-tapakan. Nag-uusok pa rin siya nang pakawalan siya ng mga ito. "Huwag niyo akong pakialamanan. Nagpapakamatay ka, tarantado," pasinghal na sabi sa kanya ni Badong. Ano pa ba ang silbi ng mabuhay kung hindi ko naman nailigtas si Courtney? Nagpumilit siyang tumayo pero isinara na ni Badong ang gate ng atrium. Pumwesto pa ito sa harap niyon at humalakip-kip habang nakasimangot sa pagkakatingin sa kanya. "Buhay pa si Courtney, bro. Nag-aagaw buhay siya pero buhay pa siya," sabi sa kanya ni Samuel. Napatingin siya sa kinaroroonan ng dalaga. Nakita niya nakatayo roon sina Harper at Misty. Mabilis na lumapit siya roon. Patay ng usok sa balat niya nang lumuhod siya sa harap ni Courtney. May dugong lumalabas sa ilong, tainga at bibig nito. "Mahal kita. Courtney, wag mo kong iwan." Parang mahahati sa dalawang puso niya habang umiiyak. "Tulungan mo siya, Solomon. Tulungan mo si Courtney," sabi ng mataas na tinig ni Harper. Nakita niya na magkumbol siya ng katawan ni Courtney. Tumulo ang mga luha niya. Labag sa kalooban niya ang gagawin niya. Pero wala na siyang pagpipilian. Binuhat niya ito at saka kinagat sa leeg. Sinisimula na niyang sipsipin ang dugo nito nang bigla itong manigas at lumungay-ngay ang katawan. Tumigil siya sandali sa ginagawa bago muli nagpatuloy sa pagkagat nito. Ayaw niyang huminto. Hindi pa siya sigurado kung nahabol niya ang buhay ni Courtney. "Tama na, Sol.
Patay na dugo na yan. Makakasama iyan sa'yo. Awat sa kanya ni Samuel na hinawakan siya sa balikat. Pero ayaw pa rin niya magpapigil kaya hinila na siya nito at saka inalayo mula sa pagkakakagat sa leeg ni Courtney. Mahal na mahal kita. Parang batang niyakap ulit niya ang walang buhay na katawan ng babae. Saka humagulhol ng humagulhol. Walang nagawa ang lahat na naroroon. Tinignan na lang siya ng mga ito habang iniiyakan niya ang pagkawala ng babaeng pinakamamahal niya. Ang lungkot naman mga ka-Felicidad. Namatay si Courtney. Halos gustuhin na din ni Solomon na mamatay dahil hindi na niya makakasama ang babaeng pinakamamahal. Pero kinagat naman ni Solomon si Courtney mga ka-Felicidad. Baka naman ang katawang tao lamang ni Courtney ang namatay at naging vampira na ito. Kaya mga ka-Felicidad, tunghayan natin ang susunod na kabanata kung mamamatay or magiging vampira na din ba ang pinakamamahal ni Solomon na dalaga. Kaya naman, abangan!